Tsak yun. Higit tayong pinagpala kaysa mga nanatili doon. Amen? Pinagpapala. Marami din pinagpapala sa television. Close up po sa television na yan. Ayan. Ito, for the first time, I'll invite you sincerely. August 17 is our 12th anniversary. Pwede ho ba? Kagaya ng ginawa nitong 4 na mama at sa paralitiko, huwag kayo matatakot. Kung kailangang mag-helicopter kayo, mag-helicopter kayo. At yak yun kapag kayo nakarating sa pagtitipong ito, anumang imposible sa buhay nyo, mangyayari sa buhay nyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Now, okay. The first sign that Jesus saw that these people possess unwavering faith is dumalo sila. Nalaman, narinig nila ang usap-usapan na si Kristo'y dumating sa Capernaum. Nagpuntahan na ang mga tao. So itong paralitikong ito, pinagtulong-tulungan ng 4 na tao at dinala rin nila. Pagdating nila doon, wala ng lugar. Kagaya ngayon dito, kung may darating ito, wala ng lugar na makakalapit sila. Pero hindi sumuko ang 4. Naghanap, maramang iyong pa, nanghiram pa yung siguro ng hagdan. Ano? Umakyat dun sa bubong. Pagkatapos, nanghiram pa siguro ng barita. Amen? At binutasan nila, at saka hindi lang yun. Siguro naghiram pa yun ng plano ng bahay sa arkitekto. Bakit ka mo? Pinag-aralan kung saan nakatayo si Jesus eh. Mahulaan ba yun sa taas ng bubungan kung hindi pinag-aralan yun? Amen? Ay tisa yun. Pinag-aralan. Siguro, nagbayad pa yun ng surveyor. Kagaya ko, surveyor ako. Amen? Para malaman yung eksaktong posisyon ni Jesus. Amen? Sinukat-sukat yun dun sa bubong. Bago sila, biro mo yan, kung hindi nila gagawin yun, di magta-trial and error sila ngayon. Butas dito, pagtingin nila, wala pala dun. Butas dito, pagtingin, wala pala dun. Baka nabutasan yung lahat na buong na yun. Malaki ang babayaran nila. Amen? So lahat yun, ginawa na ng 4 na yun, pinagplanuhan yun. Amen? Kung ikaw ay ibig makakita ng himala at kababalaghan, kailangan pagplanuhan mo yung pananampalataya sa buhay mo at gawin mo ayon sa iyong plano. Amen? At 4 na plano mo ay ayon sa plano ng Diyos. Okay, sasabihin ko sa inyo, sa tingin nyo ba biglaan na lang sumulpot ang gawain ito ni El Shaddai? Hindi, plano na ito ng Diyos. Sabi sa aklat na magawa, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Even to my servants, men and women, I will pour out my spirit. Plano na ng Diyos. Ibubus daw niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao, maging sa kanyang mga lingkod na walang nalalaman. Amen? Kagaya isang caricature sa dyaryo, nilagay doon si Brother Mike, ignorance. Yung isang poste, walang nalalaman. Kaya daw nagkaroon ng problema tayo sa buhay ngayon. Sa tao, problema yon. Sa taong may pananampalata, biyaya ang mga pagsubok na dumarating. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Gusto niyo ng kwento? Tungkol sa pananampalataya. May isang Irish lady akong nabasang patotoo. She is very religious. Ang dami niyang devotion. Very strong ang kanyang prayer life. Sa kapitbahay nila, may isang puno ng ubas. Yung puno ng ubas na yon, balitang-balitang napakatamis ang bunga. So ang ginawa ng Irish lady ito, pinagbalakan niyang hingin sa Panginoon yung puno ng ubas. Ilipat doon sa kanilang bakuran. Kaya isang gabi, siya po ay nagsimulang manalangin. 6:00 ng hapon, umpisa sa Salmo, hanggang sa inabot ng alay pagmamahal. Hanggang sa inabot sa Ask El Shaddai. Nagdarasal pa rin. Ang sabi niya sa panalangin niya, sabi niya, Lord, ako'y nananalig at nanampalatayang ang aking panalangin na walang halong pag-alinlangan ay mangyayari. Hinihiling ko niya, Lord,
na bukas pagising ko, ang puno ng ubas na yan, lumipat na sa bakuran ko. Ayan. Sa tingin nyo mangyayari yun? Anong amen? Hallelujah. Kasi sabi ng Irish lady, sabi, Lord, sa Mark 11:20-24, sinabi mo doon, pag hindi ako nag-alinlangan, pati bundok mapapalipat ko. Eh, ito anya, puno lang ng ubas eh. Chicken feed ito sa'yo. Amen? So ngayon nanalangin nga siya, pagkatapos natulog. Pagising kinabukasan, bangon agad siya. Buksan yung kanyang bintana. Tiningnan niya yung puno ng ubas kung lumipat na sa kanyang bakuran. Nakita niya walang nangyari. Andun pa rin sa kabila. Ang sabi niya, sabi ko na nga ba eh, hindi mangyayari yun eh. Anong ibig sabihin nun? Naniniwala siya, pero sa loob-loob niya, hindi siya nagtitiwalang mangyayari yun. Amen? Pangalawa, abay, kung may pananampalataya at ibig mong magkaroon ng ganong puno ng ubas na matamis, di sana humingi ka ng bunga noon, kumuha ka ng itlog, ano yon? Buto. Buto. At pagkatapos, tinanim mo doon sa bakuran mo. Kasama ang panalangin na Panginoon, ito'y palibasa galing sa puno na matamis, ito rin ay magiging bagong puno, magbubunga ng matamis. Iyon ang faith with action. Amen? Ito tayo ngayon, panalangin ito. Lord, gayahin mo naman igaya mo naman ko sa kapitbahay kung mayroong refrigerator. Ayan. Tapos dasal ka na dasal, Lord, palipatin mo yung refrigerator dito sa akin. Pwede ba yon? Hindi, ang panalangin doon ay ganito, Lord, bigyan mo naman ako ng hanap buhay upang ako'y makabili rin higit pa sa refrigerator ng aking kapitbahay. Amen? Narinig niyo yon? Sinong gusto magkaroon ng refrigerator? Hallelujah. Naniniwala kayo? Noong Sabado, sinabi ko, sinong gusto magkaroon ng kotse? Nandito ba kayo Sabado? Naniniwala kayo magkakakotse kayo? Ngayon, nagkakaniwala kayo magkakaroon kayo ng refrigerator? Hallelujah. Pag hindi kayo nag-alinlangan, magkakaroon kayo ng refrigerator. Hallelujah. Okay, tatanungin ko kayo. Gusto niyo talaga magkaroon ng kotse? Marunong ba kayo mag-drive? Anong amen? Kung kayo may paniniwala, magsisimula na kayo mag-aral na mag-drive. Amen? Hinahanda yun eh. Amen? Ako noon, nang ako'y mahirap pa, nangarap ko magkaroon din ng kotse. Pero sa aking pangarap, di ko marunong mag-drive. Kaya sinama ko yung driver. Sa aking pangarap. Totoo yun. At bakit? Ikaw ako magkaroon ng kotse. Ay, paano ko patatakbo? Hindi ko marunong. Kaya sa aking panalangin ka, Lord, kung bibigyan mo kotse, kailangan kasama ang driver. Ayan. Totoo yun. Kukwento ko sa inyo ito. Siguro, hindi kakalimutan nyo siguro ito. Nasa certeza surveying pa ako noon. Alam, mahal na mahal ko yung mga certezang yan. Ngayon, ganito yon. Di ngayon nangyari noon, ako'y nagkasakit. Naoperahan ako sa aking bituka. Ang aking doktor, yung may-ari ng kumpanya ko, si Dr. Naneng Certeza, nanonood ngayon. Ay, Doc, good evening po. Punta ka naman dito, Doc, sa Oco 17 para pakilala ka namin, pakilala kita sa maraming taong dito. Sabihin mo totoo yung kwento. Okay, Doc, pagmalalahanin yan. Magaling ka na ngayon. Magaling ka na ngayon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, ito na ngayon. Ito na ngayon. Dinaopera ko ngayon, ano? Na ako operahin, wala akong pambayad. Wala pa kami pera noon eh. Ngayon, maoperahan na ako. Sabi ko, Dok, pasensya ka na, wala akong pambayad eh. Ang sabi ni doktor sa akin, huwag ka mag-alala, Brother Mike, pag yumamang ka, saka mo ko bayaran. Sabi ko, Dok, magkatotoo sana ang sinabi mo. That was 1964. See? 4 or 5 years later, nagkatotoo ang winika niya sapagkat sumangayon ako na ako'y yayaman. 4 or 5 years later, milyonaryo si Brother Mike. Amen? Totoo yan. Hallelujah. Totoo yan. Pero hindi doon.
bago ko naging milyonaryo, kotse muna. Di ngayong bakasyon ako sa trabaho, 6 na buwan. Yung aking boss, si Rene, oy boss, pasal ka naman dito, matalang kikita. Nanonood ka rin dyan eh. Eh ngayon kailangan niya ako sa opisina, sabi sa akin, Mike, pasok ka na. Kailangan ka namin sa opisina. Ikaw ko sabi ni doktor, di ba kayo pwede pampasok? Ay malayo ko, nasa Grace Park ako noon, nakatira. Sa Quezon City, dito sa may Channel 7 ang Certeza. Kako, paano ako pupunta doon? Hindi ko pwedeng mamasahe. Matatagtag ang bituka ko. Ang sabi ni Rene, bili kita ng kotse. Kako, anong sinabi mo? Bili kita ng kotse. Sabi niya sa akin, Kako, ulitin mo nga. Bili kita ng kotse. Sabi niya sa akin, Kako, boss, kotse lang? O bakit? Ano pang gusto mo? Hindi ko marunong mag-drive. Samahan mo ng driver. Sabi niya, sino magsusunod ng driver? Kako, ikaw. Nag-isip siya muna. Kako, hindi mo gagawin yun. Di ko papasok. Pakipot simple, ano? Hallelujah. Ngayon sabi, sige na. Pasok ka na. Eh, Kako, wala pang kotse ngayon. Saan ako sasakay? Ay, sabi niya, dito sa kotse ko. Eh, wala yung driver niya, sinagdadrive ng kotse niya. Okay. Kako, masarap siguro may driver. Kako, boss, saan ka nakaupo pag may driver ka? Diyan sa likod. Hindi Kako sa likod ako upo. Hallelujah. Ay, sabi niya, dito sa tabi ko, baka naman mabukha akong driver niyan. Eh, Kako, hindi ko papasok. O, sige na. Sabi niya. Eh, Kako, buksan mo ang pinto. Hallelujah. Hallelujah. Ay, mabait yun si Rene. Sabi niya, o sige na nga, mahal kasi kita eh. Mahal ako noon eh. Binuksan yung pinto. Kako, saludo ka muna. Hallelujah. Eh, siyempre drive Kako, sumasaludo yan eh. Tapos sumaludo sa akin, tapos binaksak yung bito. Kako, pag upo niya sa upuan, Kako, galit ka ba? Sabi niya, hindi. Hallelujah. Totoo yan, totoo ang question niya na. Pagkaranas ang linggo, bibili siya ng kotse. Ayan, sikinhan nga lang. Ayan, may kasamang driver. Hallelujah. Kaya tingnan nyo, kung anong hilingin nyo, specify nyo lahat. Kung gusto nyo ng kotse, di kayo may marunong mag-drive. Sabi nyo, Lord, samahan mo ng driver. Masyado ka nang ambisyoso. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Now, brothers and sisters, okay. Now, if you want to see wonders and miracles of your unwavering faith, the first thing you should do is don't just pray. Work. Amen? May mga tao, puro panalangin, ayaw magtrabaho. Binibigyan ng trabaho, ayaw. May lumapit sa akin, naghahanap ng trabaho. Binigyan ko ng trabaho, ayaw ko niya ng trabahong yan. Ano gusto mong trabaho? Gusto ko niya, Brother Mike, na trabaho yung nakasunod lang sa'yo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ano pala trabaho? Namimili pa, no? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. So, the first step, if you want to see signs and wonders of your unwavering faith, is act on your faith. Isabuhay mo. Gumawa ka. Huwag kang tutulog-tulog sa bahay. Pag tinawag kang pumunta sa CCPPIC, pumunta ka rito. Amen? Eh, sasabihin mo wala kang kasama. Iimbitahan mong kapitbahay mo. Sasabihin mo, di mo alam papunta dito. Di tawagan mo, tuturo ko sa'yo. Ano? Eh, sasabihin mo, siksikan ng taon na ko itong mamang ito, nagsiksikan din sa paraharap ng Panginoon. Pero hindi sila natinag. Gumawa sila ng paraan. Amen? In short, faith that works wonders and miracles know how to risk. Narinig niyo yun? Sabihin niyo, risk. Ano ibig sabihin ng risk? Marunong makipagsapalaran. Amen? So, balit ito ibang klaseng sapalaran sapagkat may katiyakan. Amen? Nakikinig ba kayo? Okay. Yung lahat na hindi nang hinayang na pumarito, kapatid, huwag kayong mag-alala. Nakita na ng Panginoon ang pananampalataya nyo. Amen? So, the first thing is, do it. Gawin mo.
Kung anong aral narinig mo, gawin mo. Amen? Huwag mong pagpaliban. Sapagkat may mga taong nako, umaga, tanghali, hapon nakikinig ng salita na di naman nagbabago ang buhay. Bakit? Di naman ginagawa yung dapat gawin eh. Amen? Sa halip na gawin nila, ituturo sa iba. Ikaw, gawin mo. Amen? Di pwede yun. Kung gusto mo makakita ng mga kamangha-mangha at kagilag-ilalas na buhay, ikaw ang kumilos, kapatid. Ikaw ang gumawa. Amen? Kung gusto nyong maramdaman, kung nararamdaman ng mga taong nagpupuyat dito sa CCPPI, CC Grounds, linggo-linggo, subukan nyong pumunta rito tuwing Sabado. Malalaman nyo kung paano nasira ang mga ulo ng mga taong ito. Amen? Narinig niyo yun? Sino ang sira na? Taas ang kamay. Kita nyo yan? Mga sira talaga yun. Inaamin naman namin eh. Di ba? Pero sabihin nyo, hindi bali. Kahit ako'y sira sa tingin mo, nakikita naman ni Kristo ang kapangyarihan ng pananampalataya ko. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, the second thing you must do if we are to see the wonders and miracles of our unwavering faith is to dare. Sabihin nyo, dare. Dare. Ulitin nyo. Dare. D-A-R-E. Dare. Is to dare to face the most difficult and impossible situations. Naintindihan nyo ba English ko? Anong Tagalog ng dare? Hamon. Is to dare to face the most difficult and impossible situations. Kailangan sagupain natin, harapin natin, na walang pag-alinlangan at walang takot ang mga bagay na sa tingin natin imposible. Mga bagay na sa tingin natin hindi maaari. Kadalasan kasi nagsisimula pa lang anong sagot natin? Mahirap. Imposible. Amen? Yung sinabing gumawa ka ng 12 prayer request, susulat mo, sabi ng kakarinig na walang pananampalataya. Imposible. Bakit sinusulat nyo pa ang prayer request nyo? Sabi na nagtanong sa akin sa telebisyon. Bakit daw sinusulat pa natin? No? Sapagat yan ang ating pananampalataya na nakikita ng Panginoon. Amen? Kasi tayong tao makakalimutin. Maaring ating hiningin, nakalimutan natin. Pero kung sinulat natin, amen? Di nga nakakalimutan ng Panginoon. Di natin nakakalimutan. Amen? Iyan ang pananampalataya. Kasi tayong tao malilimutin eh. Amen? Subukan nyong, huwag isulat ang inyong prayer request. Bukas, di mo na alala. Amen? Sasabihin mo, alam na ni Lord yun eh. Ang sabi ng Panginoon, talagang alam ko. Pero ikaw, alam mo ba? Paano mo tatanggapin yung hindi mo alam? Amen? Paano tatanggapin mo hindi mo alam? Nandiyan na yan, dumating na. Di mo pa tinatanggap. Sapagkat nakalimutan mo. Amen? Kaya maraming opportunities na hindi nakikita at natatanggap ng tao sapagkat di niya alam eh. Ando na eh. Amen? Subalit kung ikaw ay mayroon talaan ng iyong mga prayer request, o ulit-ulitin mo lang sa Panginoon yun eh. I knew this because before the start of this ministry, I wrote down 12 prayer requests, the most 12 difficult problems I had during that time in 1984. I wrote it down. And all of them were answered. All of them were answered. Totoo po yan. Hindi ako nagsisinguling. It's still in my diary. Naroroon pa rin. For difficult things I pray, I write it down on my personal diary. And when I go back to it, nakikita ko'y tuwan-tuwa. Talagang totoo itong aking Diyos. Totoo itong ating Diyos. Hindi nagsisinungaling. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, so, the second thing you must do if you are to see the wonders and miracles of faith is to dare to face the most difficult and impossible situations. This is what the 4 people did. Yung 4 na mamang may dala doon sa paralitiko, hinarap nila yung mga imposibleng bagay. They dared na bumutas doon sa bubungan.
Ako'y nakatitiyak na ito ay siningil ng may-ari. Ako'y natitiyak na ito ay hininga ng damages. Pero dahil sa kanilang pananalig na maihulog lang nila yung kanilang kaibigang lumpo sa harapan ng Panginoon, nakatitiyak silang gagaling. So they were willing to pay the price. Laan silang bayaran ang anumang kailangan ng kanilang pananampalataya. Now, ano sa tingin nyo ang pinakamahalagang risko ng ating pananampalataya? Our reputation. Reputasyon. Malaking bagay sa tao yan. Yung pagsabihan kang sira ang ulo mo, hindi ba sira paninira sa reputasyon mo yun? Amen? Yung sabing sira, nasisira ka dahil sa pananampalataya mo, sapagkat totoo naman sa paningin ng mundo, yung taong may pananampalataya sa Diyos, abay, talaga ang tingin ng mundo, sira ang ulo. Sapagkat opposite sa ginagawa ng mundo, ang ginagawa ng taong may pananalig, pananampalataya kay Kristo. Amen? Okay. Pakikita siyang halimbawa ng kasiraan ng taong kaisa ni Kristo. Dinurog ka na. Niyurakan ka na. Anong dapat gawin mo? Di ba gumanti? Di, sa taong mundo. Anong gagawin? Gumanti. Amen? Gumanti. At higit pa yun ang igaganti mo. Kinurot ka lang, ang ganti mo ano? Buntal. Di ba totoo yun? Pero sa mga taong kaysa ni Kristo may pananampalataya, binuntal na yan. Yung kanang piski, hinarap pa. Yung kaliwa. Narinig niyo yun? Hinubaran daw, kinunan daw ng balabal, binigay pa, pati ang kanyang damit. Kaya nahubaran na siya. Narinig niyo yun? Kayo ba'y willing na hubaran? Sino ang willing na hubaran? Bakit yung taas ng kamay ganun? Di nakataas ng ganun. Iyan ang pananampalataya may alinlangan, pa ganun lang eh. Yung taas naman ng alinlangan, ganun talaga taas. Amen? Mayroon bang nahubaran na ganun ang taas? Wala. Kung gusto mahubaran, ganun. Amen? Sinong gustong hubaran dahil sa kanyang pananampalataya? Iyan ang mayroon daring. If you dare to do the most difficult and impossible things, you will see signs and wonders of your faith. Amen? May mga taong malakas kuno ang pananampalataya, pero hindi sila malurong mag-dare. Amen? I'll give an example of what daring is. Sa pag-aangat ng bangko natin, saan sa mundo ang mayroong gawaing ganito linggo-linggo? Saan? Alam nyo ba kung magkano ang gastos natin linggo-linggo sa isang gawain lang na kaganito? Lahat-lahat, renta, pati ang mga ginagamit natin yung portalet, pati ang mga allowances ng ating mga workers, pati dyan sa television, pati sa radyo, over ₱1 million a week. So balit wala tayong finance committee dito na pinag-uusapan kung saan kukunin ang ating gagastuhin. Sapagkat mayroon tayong daring, unwavering faith na hindi tayo pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kayo, din lingid sa inyong kalaman, mayroon kayong daring, unwavering faith sapagkat isusubo nyo na lang, pamamasahin nyo pa, ibinibigay nyo pa sa gawain. Iyan ang mga taong mayroon daring, unwavering faith. Kaya nakikita nila sa kanilang buhay ang bunga ng kanilang pananampalataya. Amen? So balit, wag naman magagalit sa akin, bato-bato sa langit. Mayroon din dyan. May laman ang kanyang wallet. Natuto na bang buksan yun? He cannot. Bakit? Wala siyang dare. Wala siyang lakas ng loob. Wala siyang extraordinary lakas ng loob na gawin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat natatakot siyang mawalan. Ang taong may unwavering faith, hindi natatakot na mawalan sapagkat naniniwala siyang si Yahweh El Shaddai ang nagbibigay, higit pa sa ating ibinibigay. Amen? Ang bunga ng kanilang pananampalataya. Amen? So balit, wag naman magagalit sa akin, bato-bato sa langit. Mayroon din dyan. May laman ang kanyang wallet.
Natuto na bang buksan yun? He cannot. Bakit? Wala siyang dare. Wala siyang lakas ng loob. Wala siyang extraordinary lakas ng loob na gawin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat natatakot siyang mawalan. Ang taong may unwavering faith, hindi natatakot na mawalan sapagkat naniniwala siyang si Yahweh Shaddai ang nagbibigay, higit pa sa ating ibinibigay. Amen? This is the reason why we are truly persecuted, because we are daring. Amen? We are showing our faith. Sa tingin nyo, hindi demanda yung 4 na taong bumutas dun sa bubong? Aba, hindi lang nasulat doon. Malaking problema inabot ng mga taong yun. Amen? So, balit sapagkat nakita ng Panginoon kanilang pananampalataya, sa tingin ko, hindi na siningil yun ng may-ari ng bahay sapagkat ang Diyos na pagbabago ang isipan at puso ng ating mga kaaway. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sabihin nyo, daring. Now, yung makihalo lang sa ganitong maraming tao, kung ikaw ay may posisyon, ikaw ay governor, ikaw ay senator, ikaw ay congressman, bibihirang congressman, senador, governor na makikita natin sa ganitong pagtitipon. Linggo-linggo. They cannot dare sacrifice their position. Akala nila, mawawalan sila sa pakikipagsiksikan. Sa tingin nila, mga ordinaryong tao tayo. We are no ordinary people. We are extraordinary people of the living God. Amen. Naniwala kayo? Now, if only these people can dare come down, makapagbababa sila. There are so many rich men in this country who needs the help of God. But there is only one thing God needs from you. Brothers and sisters, all you have to do is dare come down to your pride, get involved into those siksikan ng maraming tao, makarating ka lang dito, makikita mo, may himala ka nang tatanggapin sa buhay mo. Amen. So, daring means willing to sacrifice, willing to take the risk. So, kung gusto nyo talagang makita ang himala at kababalaghan ng inyong pananampalataya, matuto kayong humakbang na may kasamang anong tawag doon? Sakripisyo. Amen? Huwag tayong matatakot. In fact, the gospel message kanina, doon sa Ebanghelyo sa ating banal na Santa Misa, ang mensahe doon is, be not afraid, sabi ng Panginoon kay San Pedro. Kung si San Pedro ay natakot na umahon doon sa bangka, di hindi niya sana na-experience na lumakad din sa tubig. Amen? But Peter dared. To the word of the Lord Jesus Christ, Peter dared to follow the Lord. He dared. I dare you people to follow the Lord, and the Lord will always be with you, and the Lord will show you the way, the right way. Amen. When I did dare follow the Lord since 1981, the Lord has shown me so many signs and wonders in my life for the last 15 years now. Kaya ganito katapang ang apog ni Brother Mike. Nihayag ang panalagit pananampalataya. Sabihin ba ng mundo na si Brother Mike ay nagnanakaw? Aaminin ko sapagkat marami ng kaluluwa sa kulungan ng impyerno na ninakaw ni Brother Mike sa pamamagitan ng paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang mga taong dati hindi nakaririnig ng mabuting balita ni Kristo, ang mga taong nakatago sa loob ng simbahan natin na hindi naririnig ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, di naririnig ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ngayon ay naririnig at nagkakaroon ng kapangyarihan sa kanilang buhay. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, tayo tayong lahat. I dare you stand. Walang opo. Lahat na gustong pagpalain ng Panginoon. Tayo. Tayo. Brothers and sisters, this is the kind of faith that works signs and wonders. A daring faith.
ang pananampalatayang marunong magrisko ayon sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos naman talaga walang pagkukulang. Amen. In fact, it's never a risk. Following the Lord and following the Word of God is never a risk because it has a promise. Ang bawat utos ng Diyos ay may pangakong pagpapala at gantimpala sa taong susunod. Amen?